Ito ang balita. Mula sa bulwagang pambalitaan ng UNTV, si Bernard Danis. Magandang tanghali. Ito ang Balita Weekend Edition. Narito ang mga headlines. Mga manggagawa sa executive branch kasama na ang AFP at iba pang uniform personnel makatatanggap na ng service recognition incentive. Mga contract at job order workers sa gobyerno bibigyan ng gratuity pay. National Privacy Commission pinag-iingat ang publiko laban sa dumaraming kaso ng voice phishing ngayong holiday season. Bicameral Conference Committee para sa proposed 2026 national budget sisimulan na mamayang hapon. At Vice President Sara Duterte naniniwalang paninira lamang ang mga bagong isyong ipinupukol sa kanya. Vice Presidente iginiit na layon lamang nitong pagtakpan ng usapin ng korupsyon. Inaprubahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbibigay ng Service Recognition Incentive o SRI para sa mga empleyado ng gobyerno ngayong 2025. Ito'y bilang pagkilala sa kanilang patuloy na pagsisikap at katapatan sa pagseserbisyo sa bayan. Sa ilalim ng Administrative Order No. 40, magbibigay ang Pangulo ng one-time SRI ng hanggang 20,000 pesos sa mga kawani ng sangay ng Executive Department, maging ang mga personnel ng Armed Forces of the Philippines sa ilalim ng Department of National Defense. Gayon din ang mga uniform personnel gaya ng Philippine National Police, Philippine Public Safety College, Bureau of Fire Protection, Bureau of Jail Management and Penology, Bureau of Corrections, Philippine Coast Guard at National Mapping and Resource Information Authority. Ang pagbibigay ng SRI sa lahat ng mga kwalipikadong kawani ng gobyerno ay magsisimula sa December 15. Samantala, inaprobahan na rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbibigay ng gratuity pay para sa mga contract at job order workers sa gobyerno. Bawat isa sa kanila ay makatatanggap ng halagang 7,000 pesos. Sakop nito ang mga COS at JO employees na nagserbisyo ng 4 na buwan o mahigit pa hanggang December 15 at may kontratang epektibo pa hanggang sa nasabing petsa. Ito'y alinsunod sa nakasaad sa Administrative Order No. 39 na nilagdaan ng Pangulo noong December 11. Samantala, maaari pa rin makatanggap ng gratuity pay sa pro-rata basis ang mga COS at JO employees na nakapaglingkod ng mas mababa sa 4 na buwan na mayroong satisfactory service. Sakop ng kautusan ng mga manggagawa mula sa national government agencies, state universities and colleges, government-owned or controlled corporations at local water districts. Nagbabala ang National Privacy Commission o NPC sa publiko laban sa lumalalang phishing o voice phishing, lalo na ngayong holiday season. Pinayuhan ng komisyon ng lahat na huwag basta-basta magbibigay ng impormasyon at laging i-verify ang sinasabi ng mga tumatawag bago umaksyon. Ito ang balita ni Joan Nano. Ang taktika po kasi talaga mag-create yan ng panic or dapat minamadali ka. Okay. No? Ibig sabihin, na-aksidente yung kapatid mo, na-aksidente yung nanay mo, or yung account mo sa opisina na ha. Okay. Lahat po to merong signs of trying to make you respond immediately to a situation na hindi naman dapat nangyayari. Pinag-iingat ng National Privacy Commission o NPC ang publiko kaugnay sa dumaraming kaso ng phishing o voice phishing. Ayon kay NPC Deputy Commissioner Jose Bellarmino III, ang phishing ay isang uri ng social engineering kung saan ginagamit ng mga scammer ang takot at pagmamadali upang makuha ang personal na impormasyon ng isang tao. Pinayuhan nito ang publiko na huwag agad maniniwala sa anumang banta o emergency na sasabihin sa kanila sa telepono at laging i-verify ang impormasyon
impormasyon bago magbigay ng anumang detalye. Lagi pong sinasabi ng NPC sa ating mga data subjects na maingat po tayo sa pagbigay ng ating mga detalye. Okay. Huwag po basta-basta kung hindi naman kinakailangan. Kunyari, pumunta ka sa establishmento at hindi naman talaga nire-require ang numero mo dahil wala namang purpose, pwedeng hindi mo ibigay. Pinayuhan din ng NPC ang mga negosyo at kumpanya na huwag mangolekta ng personal na impormasyon kung hindi naman ito kailangan, alinsunod sa prinsipyo ng proportionality. Ibig sabihin, dapat limitado lamang ang impormasyon na kinokolekta at ginagamit para sa malinaw na layunin. Sinasabi po namin sa ating mga naging biktima na bantayan niyo po yung mga accounts niyo. Kung meron po bang mga transactions na hindi niyo alam, ibig sabihin na access na po nila yan dahil nga sa impormasyon na nakuha nila. Hinimok din ni Bellarmino ang mga biktima ng phishing na agad i-report ang insidente sa NPC at maging maingat sa mga tawag mula sa mga hindi kilalang numero. Bili ng mga otoridad, huwag ibibigay ang OTP, password, bank details o anumang sensitibong impormasyon sa telepono at laging tiyaking lihitimo ang pinagkukunan ng tawag bago umaksyon. Ngayong holiday season, nananawagan ng NPC sa publiko na manatiling alerto laban sa phishing at iba pang uri ng fraud. Gamitin ang tamang hakbang upang maprotektahan ang kanilang personal na impormasyon laban sa pang-aabuso. Joanano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. 30,000 mga pulis ang idaragdag sa deployment ng Philippine National Police para magpatupad ng seguridad ngayong holiday season. Ito'y karagdagan sa nauna nang inanunsyo na 70,000 deployment na mga pulis ngayong Disyembre. Simula sa December 16 ay naka-heightened alert na ang pwersa ng pulisya. Bukod sa seguridad, kabilang rin sa kanilang mga tututukan ang paglaganap ng online scam at panguhuli sa mga nagbebenta ng iligal na paputok. Ipinagutos na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang pagpapatupad ng temporary reduction o pansamantalang pagbabawas sa surge pricing ng mga Transport Network Vehicle Service o ang mga sasakyan na ibinubuk sa mga ride-hailing application. Sa ilalim ng LTFRB Memorandum Circular No. 56, nakasaad na ang surge pricing ay hindi dapat humigit sa kabuuan ng per kilometer rate at per minute travel time. Nangangahulugan ito na maaaring mas bumaba ang computation ng pamasahe sa mga TNBS. Sinabi rin sa memo na hindi maaaring mangolekta ang transport network companies ng mga anumang share o komisyon at hindi rin maaaring magpatupad ng anumang service fee mula sa bahagi ng surge price. Ipatutupad ang temporary reduction sa surge pricing ng mga TNBS mula December 17 hanggang January 4, 2026. Posibleng magpatupad ng panibagong dagdag bawas sa presyo ang mga kumpanya na langis sa susunod na linggo. Base sa inisyal na pagtaya ng oil industry players, maaaring bumaba ng nasa 20 hanggang 40 sentimos ang kada litro ng diesel at kerosene, habang inaasahan naman na tataas ng 20 sentimos o maaari rin na walang magiging paggalaw sa presyo ng gasolina. Sa Lunes, i-anunsyo ng mga kumpanya na langis ang final oil price adjustment na ipatutupad sa Martes, December 16. Naglabas ng advisory ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA kung saan binibigyang babala ang publiko laban sa umano'y peking inspection notice sa mga business establishment. Ayon sa PDEA, ang mga nasabing notices ay nagdedemand na manghingi ng perang kabayaran upang maiwasan ang nasabing inspeksyon o anumang penalty. Giit ng PDEA, peke at hindi otorisado ang kumakalat na inspection notice na ipinapadala umano sa mga business establishment na sinasabing compliance para sa Drug-Free Workplace Program. Nagbabalik ang Ito ang Balita Weekend.
Naniniwala si Vice President Sara Duterte na paninira lamang ang mga bagong issue na ipinupukol laban sa kanya. Naanyay layon lamang na pagtakpan ang usapin ng korupsyon. Inilabas ng Vice Presidente ang pahayag matapos siyang sampahan ng patong-patong na mga reklamo ng ilang grupo kahapon sa Office of the Ombudsman na may kaugnayan sa umano'y maanumalyang paggamit ng confidential funds ng kanyang opisina. Ito ang balita ni Jed Neresina. Pinuna ni Vice President Sara Duterte ang patuloy umanong pagtatangka na siraan siya at imbestigahan. Ayon sa Vice Presidente, ang lahat ng mga nangyayari o isyong ibinabato sa kanya ay bahagi lang ng isang taktika upang pagtakpan ang mas malaking issue ng korupsyon sa gobyerno. Sa isang pahayag, binalikan ni VP Duterte ang tinawag niyang full-blown fishing expedition o malawakang paghahanap ng bagay na maaaring basihan ng kanyang impeachment. Muli niyang binanggit ang umano'y courting o pagkuha ng mga pirma para sa kanyang impeachment, kapalit ng budget allocations. At ngayon ay mayroon na naman aniyang panibagong fishing expedition na inilunsad para gumawa ng mga paratang at magkaroon ng basihan para muli siyang imbestigahan. Kaya't mensahe ng pangalawang Pangulo, hinihikayat niya ang mga Pilipino na maging mapanuri at huwag basta magpapadala sa mga paninira. Paliwanag ni VP Sara, ang mga nangyayari ngayon ay hindi tungkol sa paghahanap ng katotohanan, kundi sa pagtatakip aniya ng nakawan sa kaban ng bayan na hanggang ngayon ay walang nananagot. Panawagan niya sa publiko na maging matatag at ituon ang atensyon sa mas mahahalagang problema ng bansa. Kaalinsabay nito, nagpasalamat siya sa mga patuloy na sumusuporta sa kanya at tiniyak na handa ang Office of the Vice President na tumulong at magserbisyo sa mga Pilipino. Nandyan pa rin kayo at hindi kayo, and then you know how to discern ano yung paninira at ano yung katotohanan. And for that, I am truly blessed. And as I said, I thank you on behalf as well of all my colleagues in the Office of the Vice President. Dahil isa lang naman ako ako lang yung muka ng Office of the Vice President. Pero yung trabaho sa opisina ay ginagawa ng maraming tao. And on behalf of my colleagues in the OVP, we thank you for your continued support and trust in our office. Ngayon ay nasa The Hague, Netherlands pa rin si Vice President Duterte, kung saan nakadetine ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court Facility. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nanawagan sa House of Representatives at Office of the Ombudsman si Manila 6th District Representative Benny Abante na imbestigahan ang mga akusasyon ni Ramil Madriaga hinggil sa umano'y anomalya sa campaign donations ni Vice President Sara Duterte. Base sa mga report, sinasabing nakasaad sa sinumpaang salaysay ni Madriaga na pinondohan ng mga pogo operator at ilang drug lords ang pangangampanya ni Vice President Sara Duterte noong 2022. Para kay Congressman Abante, seryoso ang mga aligasyon ni Madriaga na sinasabing bagman umano ng mga pogo operators at drug lords. Sinasabing dating nagsilbi si Madriaga bilang security aide ni BP Sara nung siya pa ang mayor ng Davao City at nagtrabaho rin umano bilang intel agent ng mga Duterte. Sa ngayon ay nakakulong siya dahil sa kasong kidnapping. Magsisimula na ngayong araw ang Bicameral Conference Committee meeting para sa proposed 2026 National Budget. Lain nito na i-reconcile ng Senado at Kamara ang magkakaibang bersyon sa ipinasang national budget bago ito ratipikahan sa kaisusumite kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mula sa Pasay City, ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. live. Asher, ano ba ang inasahang pinaka magiging mainit na usapin
na tatalakayin sa BICAM. Bernard, ilang panukalang budget ng Kamara, partikular na ang ilang mga soft projects na hindi inadapt o hindi isinama ng Senado. Ito ang inaasahang bubusisiin sa Bicameral Conference Committee meeting ng dalawang kapulungan ng Kongreso para sa pambansang budget na para sa susunod na taon. Matapos maantala ng ilang araw mula sa mga naunang inanunsyo, partikular na ng Senado, sisimulan na ngayong araw ang BICAM para sa pagpapasa ng 2026 General Appropriations Bill o GAB. Ito ang proposed 2026 national budget na umaabot ng 6.793 trillion pesos. Dito ire-reconcile ng Senado at Kamara ang magkakaibang bersyon sa ipinasang national budget bago ito ratipikahan. Saka isusumite kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa naunang panayam kay Senador Sherwin Gatchalian, chairperson ng Senate Committee on Finance, kinumpirma niya na inadapt nila ang ilang proposal ng mga ahensya imbis na mga kaukulang panukala ng House of Representatives. Kabilang na dito ang mga social amelioration program na napaulat na ikinababahala ng ilang kongresista dahil nawala umano ito sa 2026 budget. Ngunit nilinaw ni Senador Gatchalian na hindi tinanggal ang mga ito sa bersyon ng Senado. Well, hindi naman natanggal dahil sa ahensya meron ring mga ganun na projects. So, yung mga ahensya meron rin silang ganun na projects. Naka-built-in na yun sa mga ahensya. No? For example, DOLE meron silang tupad. Sa DOH meron MAIP. So, yun ang nakita namin na pwedeng gamitin ng ahensya. Target ng Kongreso na matapos ang BICAM hanggang bukas. Kung hindi pa rin ito matatapos bukas, maaari pa naman itong i-extend hanggang sa Lunes, December 15. Tiniyak naman ni Senador Win na may sapat pang araw para isagawa ang printing ng tinagurian nitong pre-enrolled copy. Alinsunod dito sa mga pagbabago na nais ipatupad ng Senado katuwang ang Kamara. Sa naturang enrolled copy, nakasulat na rin ang anumang makapagkakasunduan ng dalawang kapulungan ng Kongreso sa bicameral meeting. Sa ganitong paraan, makikita ng lahat ang kanilang pipirmahan at siya ring ipapadala sa Kamara at Senado para ratipikahan sa kadadalhin sa Malacanang para pirmahan ni Pangulong Marcos. Hindi ito kagaya ng dati kung saan inaaprubahan at pinipirmahan muna ang BICAM at saka gagawin ang enrolled bill. Bernard, nakatakdang magsimula ang BICAM dito sa Philippine International Convention Center o PICC sa Pasay City alas 2 ng hapon. Sa ngayon ay wala pa tayong nakukumpirmang mga miyembro o mamabatas na miyembro ng BICAM na dumating na dito sa PICC. Ngunit inaasahan natin na anumang oras ay darating na rin ang mga ito. Yan ang latest dito sa PICC. Balik sa iyo, Bernard. Asher, may balita ka ba kung kasama sa mga inaasahang darating o may pasabi kung hindi makakarating itong si Senator Ronald Bato de la Rosa? Yes, Bernard, sa panayam nga natin sa Senator Win Gatchalian kahapon ay kinumpirma nito na wala pa rin silang komunikasyong direkta mula kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Partikular na kung ito ay dadalo dito nga sa BICAM dahil siya nga ay isa sa BICAM member na otomatikong nagiging member siya ng BICAM dahil nga siya ay vice chairperson ng Committee on Finance ng Senado. Ngunit hanggang sa ngayon, sinabi nga rin kahapon ni Gatchalian na mayroon silang komunikasyon lamang mula doon sa staff ni Senador Bato na nagpaabot nga na hindi siya makakarating even doon pa sa budget deliberations ng Senado. Doon sa particular doon sa mga ehensya na hinahawakan nito ni Senador de la Rosa, particular na dyan yung mga Department of National Defense, gayon din ang budget ng Philippine Drug Enforcement Agency at yung iba pa. Bernard. Asher, may mga nabanggit ba itong mga
nauna mong na-interview na member ng BICAM kung ano partikular yung mga pangunahing magkaiba sila, yung version ng Senate at ng Kamara, particular dito sa 2026 national budget. May nabanggit ba sila kung ano yung meron silang malaking kaibahan? Kasi may mga naunang balita na di umano itong kagaya ng budget sa edukasyon planong tapyasan yung sa Senate version. Asher. Yes, Bernard, ito nga sinasabi o kumbaga hinaing na napaulat mula sa House of Representatives na ilang mga kongresista ang nababahala nga dito sa ilang mga programa, particular na nga itong mga soft projects, yung TUPAD, MAIF at iba pa na hindi naisama doon sa Senate version ng kanilang panukalang budget. Ngunit ang sinasabi nga ni Senador Sherwin Gatchalian ay naibigay naman itong mga hiling, wala silang itinapyas doon sa budget na yun, kundi ito naman ay mga programa na nakapaloob nga sa bawat ahensya. At totoo nga yan na isa nga dyan na naririnig din o napaulat din na yung mga ng budget ng particular na ng para sa sektor ng edukasyon ay plano nga tapyasan. Ngunit sa panayam natin kay Senador Sherwin Gatchalian kahapon ay kinumpirma niya na wala naman siyang naririnig o walang nakakarating sa kanya na may ulat na may plano nga silang tapyasan itong budget ng education dahil nga ito yung may pinakamalaking allotment ng budget, kaya ito rin yung nakikita na maaaring posible, most likely na tapyasan ng budget para doon sa ibang mga hinihiling nga ng ibang mga kongresista na maisama para sa 2026 budget. Bernard. Alright, maraming salamat. Asher Cadapan Jr. live mula sa PICC sa Pasay City. Naniniwala ang isang House Assistant Majority Leader na magkakaroon ng sapat na oras ang House members para repasuhin ang magiging ulat ng Bicameral Conference Committee o BICAM para sa 2026 national budget. Gayunman para sa isang House Minority Official, kung magre-resulta sa reenacted budget, ang delay sa pag-convene ng BICAM, maituturing naman itong failure para sa PBBM administration at sa buong bansa. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Napalawig pa ang sesyon ng Kamara at Senado hanggang December 22 para maihabol ang ratifikasyon sa panukalang pambansang pondo para sa taong 2026 na nagkakahalaga ng mahigit 6.7 trillion pesos. Matapos ang isasagawang pagplansya ng Bicameral Conference Committee o BICAM ngayong weekend sa mga magkakaibang probisyon ng ipinasang General Appropriations Bill for Fiscal Year 2026 ng dalawang kapulungan ng Kongreso, kailangan itong ratipikahan sa plenaryo ng Kamara at Senado. Naniniwala si House Assistant Majority Leader at Lanao del Sur 1st District Representative Sia Alonto Adjong na may sapat na oras pa ang House members para repasuhin ang BICAM report. So ako confident naman ako na ma-appreciate at magkakaroon ng sapat na oras para maintindihan, mabasa ng bawat membro yung nilalaman itong bicameral report prior to the ratification. Pero si House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino naniniwalang magiging kabiguan sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa buong bansa kung magre-resulta naman sa reenacted budget ang pagka-delay sa pag-convene ng BICAM. Talagang malaking failure para sa Marcos Jr. administration kung ma-reenact ang budget. Hindi lang para sa Marcos Jr. administration, para sa ating lahat, di ba? Lahat ang mamamayan, in the end, ang magdurusa kung reenacted ang budget. Diba? Dahil aminado nga na napakaraming mga problema sa nakaraang budget. Umaasa rin ang kongresistang hindi nagkaroon ng behind-the-scenes negotiation kaya na-delay ang pag-convene sa BICAM. Muli rin itong binigyang diin na hindi lang sapat ang live streaming ng BICAM para matiyak ang transparency sa budget process, kundi sa pamamagitan ng pagsapubliko ng budget documents.
So, kailangan may transparency din sa mga dokumento, no? In particular, anumang mga amendments na ipopropose ay kailangan transparent. So, malinaw kung sino yung proponent, malinaw yung dahilan, at nakatala kung ano yung tatanggapin, ano yung i-reject. No? Hindi katanggap-tanggap na yung finished product lang ang i-report sa publiko ng bicameral conference. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpahayag ng suporta sa panukalang reforma sa party list system si House Speaker at Isabela 6th District Representative Faustino Bogie Diz III. Ginawa nito ang pahayag kasunod ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Kongreso na gawing prioridad ang 4 na kritikal na panukalang batas, kabilang na ang Party List System Reform Act. Ayon sa House Speaker, para matiyak na mapakikinggan ang boses ng marginalized sectors, kabilang na ang mga manggagawa, dapat ay gumagana ng tama ang sistemang nagbibigay boses sa kanila. Dito po pumapasok ang isa pang mahalagang reforma na isinusulong ng ating Pangulo, ang pag-ayos ng ating party list system. Ito po ay hindi lamang listahan ng mga batas. Ito po ay malinaw na mensahe na nais ng Pangulo na maibalik ang integridad, katarungan at tunay na representasyon ng ating pong pamumulitikang sistema. At kasama dyan ang party list system, isang mekanismong orihinal na ginawa para sa mga sektor, lalong-lalo na po sa sektor ng mga manggagawa. Inilagay na sa heightened alert ng Philippine Navy ang kanilang puwersa at assets matapos na makumpirma ang rocket launch ng China, kung saan inaasahan ang pagbagsak ng mga debris nito sa katubigan ng Pilipinas. Ayon kay Philippine Navy spokesperson Captain Marisa Martinez, sa ngayon ay patuloy ang kanilang close monitoring sa maritime at aerial conditions. Gayon din ang koordinasyon sa mga partner agencies para maging handa sakaling kailanganin ang emergency response. Sinasabing may ilang report mula sa mga residente ng Puerto Princesa sa Palawan ang umano'y nakarinig ng malakas na pagsabog na hinihinalang dahil sa rocket launch ng China. Gayunman, batay sa impormasyon mula sa mga monitoring stations mula sa Tuba Taharif, walang anumang unusual sightings ang na-monitor doon. Ipagbabawal na ng Israel sa mga kabataan sa primary school ang paggamit ng mobile phones simula sa darating na February 2026. Ayon sa Ministry of Education ng Israel, bunsod ito ng negatibong epekto ng mobile phones sa mga estudyante. Sa isang pahayag, inanunsyo ng Education Minister sa Israel ang pagpapatupad ng bagong polisiya sa mga paaralan na magsisimula sa February 2. Binigyang diin ng education official na layo ng bagong polisiya na maipatupad ang kanilang commitment sa pagkakaroon ng malusog at ligtas na educational environment. Nakumpleto na ng United Nations ang isinagawa nilang investigasyon laban kay International Criminal Court Prosecutor Karim Khan. Ito ay may kaugnayan pa rin sa umano'y sexual misconduct ng ICC prosecutor. Ayon sa UN, mananatiling confidential ang kanilang findings habang hindi pa ito nare-review ng external panel ng judicial experts na inaasahang aabutin pa ng 30 araw. Nauna nang itinanggi ni Khan ang mga akusasyon laban sa kanya at minabuting pansamantalang bumaba sa pwesto habang nagpapatuloy ang investigasyon. Nagbahagi ng good news si King Charles kaugnay sa kanyang cancer treatment. Sa isang video, inanunsyo ng
77 anyos na hari ng United Kingdom na simula sa susunod na taon ay babawasan o mare-reduce na ang kanyang gamutan sa sakit na cancer. Ginawa ni King Charles ang pahayag sa isang televised broadcast na bahagi ng National Cancer Awareness Campaign. Nauna nang na-diagnose na mayroong unspecified form of cancer si King Charles. Indeed, today I am able to share with you the good news that thanks to early diagnosis, effective intervention and adherence to doctors' orders, my own schedule of cancer treatment can be reduced in the new year. This milestone is both a personal blessing and a testimony to the remarkable advances that have been made in cancer care in recent years. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa aklat ng Efeso Kapitulo 4, versikulo 7 na nagsasabi, "Datapwat ang bawat isa sa atin ay binigyan ng biyaya ayon sa sukat na kaloob ni Kristo." At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong araw ng Sabado. Aming nilahat ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Sa ngalan ni Kuya Daniel Rason, ako si Bernard Dadis. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang tanghali.